Magandang umaga mga ka-resiklo. Mayroon na naman po tayong gagawin isang speaker. Ang issue niya ay sunog. Ano siya? 18 inches. Double magnet. Ayan o. Wala nakalagay kung ilang watts. Hindi rin sinabi ng may-ari kung ilang watts. Hindi daw nila alam. Ayan. Wala nakalagay kung ilang watts. At saka tingnan yung ano. Ayun, no? Galing na to sa repair. Ang pangit ng pagkakagawa. Ano bang klaseng gawa ito? Plastic, ang nilagay niya rito sa ano, talaga masusunog to. Tanggalin ko muna yung voice coil kung okay ba yung pagkakagawa. Pakita ko na lang po sa inyo. Ito mga ka-resiklo, natanggal ko na yung voice coil. Ito ang nangyari, pumalas. Paano po kasi hindi kakalasay, ang ginamit lang na ano ito, oh, hindi ko maano kung mismo yung may-ari lang ang gumawa nito o nagdunong-dunungan lang. Ayan, yan po ang masakit na pangyayari. Hindi ko alam kung ilang ohms to. Tingnan ko kung may label. Maano pa yung ohms nito. Okay. Magre-rewind tayo ng voice coil na yun. Voice coil, tapos magpapalit tayo ng ito, babaguhin natin to. Anong klaseng ano to? Pati pigtail magpapalit tayo. Pati itong terminal niya rito. Wala na eh. Okay, pakita ko na lang sa inyo kung ilang ohms to. Ito mga ka-resiklo, nakapag-rewind na tayo ng bagong voice coil. Itong 18 inches na to. Ito yung dati niya. Ito. Ang ano nito, 3 inches yung voice coil. Tapos ang ginamit nila rito ng wire ay number 31. Kaya napakakonti ng ano niya, rewind, no? Tapos ang taas ng ano niya ng ohms, 12 ohms. Tapos ito ginamit ko rito ay number 29. Kaya yan, ang makapal-kapal ng konti. Ayan. Kasi may nirewind ako rito na number 31. Ito kukunti, ayan, no? Kukunti siya, tapos ano siya, yung 13 ohms ang linabasan nito. Kaya nag-ulit-uli ako ng pag-rewind kasi ginamit ko rito number 31. Kukunti lang yung ano niya, ayan. Halos paras lang nito yung dati nakalagay, ayan. Ayan. Ayan, halos magkapantay. Kaya lang ang ano niya 12 ohms ang linabasan ng ohms niya. Kaya nag-ulit-uli ako kasi kukunti ang kapit niya rito.
kukunti lang yung lulusot dyan sa loob, kakapit sa magnet. Kaya ito, nag-rewind ako ng panibago, ginamit ko siyang 29. Yan, tapos nilinis ko na yung ano na yan, kaya kakabit na lang natin to. Tapos pagtitimpla ko ng epoxy mamaya, pakita ko sa inyo yung mga epoxy yung gagamitin natin. Okay, yan ang number 18. Ito mga karesilyo, nailagay na natin yung voice coil sa loob. Tapos nalagyan na natin siya ng clearance ito. Yung gagawin na lang natin dito ay lalagyan na lang natin to ng epoxy. Titimpla lang ako ng epoxy. At para mapatuyo. Okay. Handa ko lang yung mga gagamiting pang epoxy. Ito mga karesiklo, ito yung gagamitin natin epoxy para dito sa ating voice coil. Yan, para mas matibay. Okay, titimpla lang ako. Ito mga karesiklo, nakatimpla na tayo ng epoxy. Ito, ilalagay natin ito yan dito. Okay, pakita ko na lang sa inyo pag nailagay ko na siya dito. Yan. Ito mga karesiklo, nalagyan na natin siya ng dikit ng epoxy. Yan. Pati yung pigtail. Yan. Ayan, patutuyuin na lang natin to. Okay, hintayin na lang tayo pagtuyo. Ito mga karesiklo, natuyo na ilinagay natin na epoxy dito sa gilid ng voice coil. Yan, tuyo na siya. Yan, matikit na siya. Ngayon gagawin natin ay testingin natin siya kung okay na ba yung sounds niya, okay na yung tunog niya. Tapos binago na natin yung lagayan niya ng speaker to. Yan na siya. Yan, nilagyan ko na kayo ng speaker wire ito. Tapos bubuksan ko na lang yung ampli para ma-testing natin. Okay, buksan ko lang ampli. DJ Christian, Knives and Remix. Smackers muna yan into Smackers muna yan, todo muna yan mga ko. Yan na. CMS Remix.
Sound check. Max muna yan, todo muna yan, mga ito. Yan na. Basta Niven Remix. Okay na siya mga karsiklo. Hindi natin siya mapalakas kasi yung gamit lang natin integrated na amplifier. Eh kailangan ito power amp para mapalutang nito yung lakas. Eh kakabit ko na lang dito yung cap. Okay. Rigor si Tango! Rigor. DJ Magic Man Remix. Okay mga artiko, idikit ko na lang yung cup. Pakita ko na lang ulit sa inyo pag naidikit ko na yung cup. Tapos pipinturahan ko to para bumalik sa dati niyang kintab. Tapos magpa-final testing tayo, okay? Ito mga karsiklo, nadikit na natin yung cup. Nalagyan na natin ng rugby. Ngayon gagawin natin yan, patutuyuin na lang natin yan. Tapos pag natuyo, pagpipintura na tayo dito sa cone para hindi na kayang kumintab to pag ganito pintura talaga magpapakintab dito. Okay, pakita ko na lang ulit sa inyo pag napinturahan ko na yan, tapos ipa-final testing natin. Okay. Ito mga karsiklo, natuyo na yung linagay natin na pintura. First coating lang to. Tapos natuyo na rin yung air rubbing linagay natin dito sa cup. So, tuyo na rin, tapos linagyan din natin ito ng pintura. Kaya okay na yan. Tuyo na siya yun. Kaya ang gagawin na lang natin ngayon ay magpa-final sounds tayo. Final check kung okay na ba yung sounds niya. Ito dating ginamit niyang pang ano ng rewind. Ito yung plastic ito. Ngayon ang ginamit natin ngayon na bago ito, aluminum. Yan siya. Tsaka ano na rin yung bago na rin yung ano nito, yung terminal speaker niya. Kasi itong una kong ginawa, halos wala siyang kain yun. Halos wala siyang kain kasi dapat lalagpas tayo ng ganyan. Yan lang ang kain niya, no. Ganyan lang, napakaliit. Kaya nagbago tayo ng number. Ito, gamit niya rito 31, tas
ginaya ko lang siya dito sa una kong ni-rewind. Ito, mano-manong rewind na to. Hindi ko na naipakita ang pagre-rewind kasi napakatagal. Pero mano-mano lang po itong paggawa. Hindi po ito ginamitan ng ng makina. Yan. Kaya ngayon mag-final test tayo kung okay ba yung sounds. Okay, buksan ko lang yung ampli. Kaya may speaker wire na tayo. That's play. Okay na siya mga karsiklo. Mukhang okay naman yung hindi lang natin may lakas kasi integrated lang yung gamit natin na amplifier. Eh, kailangan nito power amp. Okay. Hanggang dito na lang mga karsiklo. Sana may natutunan kayong konting kaalaman tungkol sa ating mga speaker. Ang issue kasi nito, bumitaw yung voice coil ito, ganito. Hindi naman siya nasunog, kaya lang bumitaw. Bumitaw siya. Kasi kaya ito bumitaw kasi umiinit yung natin, yung voice coil, kaya itong plastic na to nalulusaw, kaya may tendency siyang matanggal yung dinikit dito, katulad yan baklas siya, hindi naman siya naputol. Kaya ang ginamit natin dito ay ito,
aluminum. Maraming ano to maraming maling ginawa tong nag-rewind eh. Marunong siya mag-rewind, kaya lang hindi niya alam kung anong dapat gamitin na wire. Katulad nito, ang ginamit niya rito 31 ang kapal ng wire. Kaya ang nangyayari, napakaliit ng rewind nito. Hanggang dito lang yung ano ng kain ng rewind niya. Oh. Yan. Kaya ginawa ko siya. Inano ko muna siya, ginaya. Ito, ginaya ko siya. Yan, nakuha ko na yung kapal niya. Ito, 31 din to. Ang naging problema, ayan napakaliit ng ano niya, ng rewind, hindi makapal. Kaya, konti lang yung kakain dito doon sa loob ng speaker, ng magnet. Kaya nagbago ko rito ng wire. Ang ginamit ko na ngayon dito sa nakasalpak ay number 29. 29 na tong nakalagay rito. Kaya nakuha natin yung tamang ohms nito na 8 ohms. Kaya lang hindi pa rin tayo nakakasigurado kasi ang alam ko nito, in-out ang ano nito, yung voice coil o kundi makapal pa. Makapal pa rito sa 29. Dapat siguro mga nasa 27. Pag ganun, marami akong sasayangin na mga wire. Kaya dito ako nag-umpisa nag-umpisa ako sa 31, hindi umubra. Kaya nagpunta ako rito sa 29. Kumapal-kapal yung rewind niya, kaya yan ang sinalpak ko na. Okay, marami pong salamat sa inyong lahat.